Cancer, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At sisilip tayo sa energies ng 2025 para sa inyo. Ayan, sa mga excited dyan. And of course, meron pa rin naman kayong full annual reading for 2025. Abangan nyo yan sa December. So ngayon, silip muna tayo. What's coming to you ngayong 2025 for Cancer? And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo lang information para mag-book for a private reading. Okay, let's see Cancer. Astro Dice muna. What's coming to Cancerians ngayong 2025? Okay, you have the North Node, 5th house, and Capricorn. Wow. Alam nyo, Cancer, you are going to be loyal. Magiging loyal ka sa iyong destiny, sa iyong pangarap, sa mga bagay na gusto mong matupad, ma-achieve ngayong 2025. Fifth house, this is about your creativity. Maaring you will tap into your creativity. Maraming pwedeng opportunities na maibigay sa iyo ang creativity mo. Malawak kasi yan yung pagiging creative ng isang tao. Pwedeng content creation or anything na kung saan magagamit mo yung talento mo, yung skill set mo, yung abilities mo na bumuo ng isang bagay na hindi pa nag-e-exist. Example, kahit tong video na to, no? This is creativity kasi I'm creating the video na hindi pa nag-exist nung nakaraan, 'di ba? Kasi lahat ng videos na we create, these are unique, okay? So, I feel like you will tap into that, your creative side. Some of you naman, if you're planning or kung merong pregnancy in 2025, you have to be careful. Kumbaga, kasi medyo pwede maging challenging yung pregnancy sa inyo. Pero kahit na challenging siya, if it's meant to be, it will be. Okay? Ganon. And then, you're also focused on more on futuristic ka eh. So, I think 2025, kung marami kang mga long-term na plano, sisimulan mo na yan. Ngayong 2025, let's say, gusto mong makapagpatayo ng bahay. So, sa 2025, gagawin mo na siya kahit mabagal, pero makikita mo agad yung progress. You get what I mean? Kasi hindi mo siya hihintayin na mag 2027 or 2026 bago mo simulan. Kumbaga, kung ano yung meron ka, gagamitin mo na para masimulan mo na yung mga plano mo. And some of you, pwedeng meron kayong may mga dating ngayong 2025. Just be careful kasi pwedeng maging parang maging challenging sa'yo yung dating ngayong 2025, especially if you're single. Okay, let's see what else. Progressions, journey, yes. So itong progression, ito yung mga pagbabago sa buhay mo, yung improvement na nagagawa mo. So, like what I mentioned kanina, kahit maliliit, small steps, pero you are progressing. Alam mo yun? Nagbabago, umuunlad, umaangat. Si Daddy Saturn. Ayan. Saturn kasi it rules Capricorn. So, may Capricorn energy dito. So, yeah, I think ito yung 2025 is going to be a year for you na mas isasaayos mo yung plano mo sa buhay. Kumbaga magkakaroon ka ng direksyon. Kasi kung nung mga nakaraang taon, parang bahala na, kung saan na lang ako dalhin, bahala na. Ngayong 2025, you want things, gusto mong mangyari, matupad, ma-accomplish mo yung mga gusto mong gawin. Na hindi mo na lang siya ipapag sa, parang, yung
Yung parang you are aiming for something but wala ka namang binabato, parang gano'n. So, ngayong 2025 mas magiging disiplinado ka, mas magiging committed ka. Andun yung commitment mo sa mga goals mo, sa mga plano mo. Yes, Aries energy. Time for action. Maaring magiging action-oriented ka ngayong 2025 na kung ano yung idea mo, gagawin mo. Hindi mo na siya patatagalin, hindi ka na magpo-procrastinate. You also have the Queen of Swords. Magiging maingat ka rin sa mga actions na gagawin mo. Pag-iisipan mo rin naman yan bago mo siya gawin. I also see you na setting boundaries. Hindi mo hahayaan na ma-take advantage ka ng kahit na sino. You want to be fully in control of your life. You have the Queen of Pentacles. Someone na alam niya kung anong dapat niyang gawin or paano niya ma-manage yung kanyang finances. So, you know what to do. You are very careful in your finances. Pwedeng mag-i-invest ka rin. Kasi 3 of Wands is about growth, pagpapalago. Yung iba sa inyo, pwedeng i-consider nyo rin ang mag-work abroad or kung may business ka, mag-expand ng business mo international, no, globally. I see a lot of travels then for you. Oo. Itong travels na to ay dahil merong kang ka-date. Hindi siya solo travel. Of course, may mga times na may solo travel, but most of the time, magta-travel ka because you will enjoy the moment with someone or with your friends. So, Ace of Cups, pwedeng merong new relationship for some of you if you are single. May bagong person na parating, may love offer. Pagdating sa money, career, finances, o magpa-process ka raw ng mga documentations for business or for a job. So, siguro yung iba sa inyo may bagong trabaho, bagong negosyo, bagong source of income. Meron kang mga aayusin, legalities, mga kapapelan, papeles. Uy, wedding oh. Okay, so maraming energy na nakikita ko rito. Isa na doon is maging maingat sa pakikipagrelasyon if you're single kasi baka meron kang ma-meet na meron na siyang relationship, may asawa na pala. So be careful with that. If you are in a relationship, maaring matutuloy na yung wedding ninyo ng inyong person. Or if you are single, pwede ring itong person na na makikilala mo, baka mag-offer ng marriage tas hindi ka pa ready. So pay attention sa iyong mga kagamitan kasi pwedeng merong kumuha ng gamit mo nang hindi nagpapaalam or ma-misplace mo, mawala. Okay? You have Anchor. This is, pwede talaga may pag-abroad dito. And itong Anchor, I see this as parang ikaw mismo yung mag-guide sa sarili mo eh. Ikaw yung leader. Ikaw ang magli-lead sa yung destiny. Pay attention to your health, sa kalusugan mo. Oo, ngayon 2025, lalo na magiging very, very, very busy ka. Oo. Kailangan, andyan pa rin yung usual check-up, and of course, pagkain ng maayos. No? You have to take care of yourself as well. And your money, kasi mukhang pwedeng umiwas sa scam, okay? Kasi pwedeng ma-involve ka sa ganyan, may mag-offer, tapos hindi mo masyadong chinek yung background, baka ma-scam ka. Be careful. Make the change. Ayan. So, ikaw mismo magbibigay ng pagbabago sa buhay mo. I think, i-reassess mo yung situation mo ngayon, kung masaya ka ba, kung kontento ka ba. Kasi kung hindi, sa 2025, marami kang mga babaguhin sa mga nakasanayan mo. Na tipong, yung dating hindi mo ginagawa, gagawin mo na.
Yung mga bagay na alam mong ginagawa mo na hindi makakabuti sa'yo, ile-let go mo na. Kasi you want to become a better version of yourself pagdating ng 2025. Okay? So, that is your reading, Cancer. Thank you so much. Bye.